ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, malupit ang mundo. Marami tayong problemang pagdaraanan na halos hindi na natin namamalayan kung paano pa natin nagagawang lampasan. May mga taong darating para pasayahin ang puso natin, pero sa huli lilisan din. Pero sa kabila ng masasakit nating pinagdadaanan, na minsan ay umaabot pa sa puntong naiisip natin na hindi tayo kamahal-mahal, may isang taong darating para muli tayong pangitiin at ipapakita kung gaano tayo kahalaga sa kanila. Ganyan ang naranasan ng kabarangay natin na si Yuri. Hindi naging maganda ang naunang karanasan niya sa pag-ibig, pero nagtiwala siya na meron ding nakalaan para sa kanya. Maging masaya pa rin kaya siya sa bago niyang pag-ibig hanggang sa huli. Pakinggan natin ang kanyang istorya dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay LS. Madalas po akong nakikinig sa live airing po ninyo sa radyo tuwing tanghali at maging sa online. Since 2019 pa po ako nakikinig ng programa ninyo. Sa katunayan nga po ay hindi lang ako ang avid listener ninyo, kundi pati na rin po yung mga kaklase ko noon sa college. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yuri. 26 years old na ngayon at taga Ormoc City. Birthday ko po sa March 14 at tuwing sasapit po yun ay palagi akong may naaalala. Tuwing naiisip ko yon ay kilig na kilig pa rin po ako. Lalo na po nung nakakita ako ng mga Valentine delivery booth na sineshare ng mga friend ko sa Facebook. Yun po yung ikakwento ko sa inyo ngayon na nangyari naman 6 years ago. Itago na lang po natin yung boyfriend ko sa pangalang Aris. Nagkakilala po kami noong junior high school pa lamang kami at sinagot ko naman po siya pagtungtong namin ng senior high. Nang niligawan po ako ni Aris ay pakiramdam ko ay napakahaba ng hair ko. Aminado naman po kasi ako na hindi ako kagandahan. Pero to be fair ay hindi rin naman po gaanong kagwapo si Aris. Medyo chubby po siya pero cute, matalino at mabait naman. Naging close kami noong nagkasama kami sa school paper. Pareho pa kami na medyo may pagka-nerd ang datingan noon. Naging masaya naman po ang relasyon namin ni Aris at nung mag-college na nga po kami ay sinuwerte namang nakapasok sa parehong university. Journalism po ang kinuha ko samantalang si Aris naman po ay civil engineering. Mula noong mag-college kami ay napansin ko yung pagbabago kay Aris. Kumbaga ay nag-glow up siya noon. Nag-diet siya at nahilig na rin po siya sa paglalaro ng basketball. Kaya naman pumayat siya pagkatapos ng senior high school graduation namin. Dahil doon ay lumabas yung tinatago niyang kagwapuhan. At syempre mas na-in love po ako noon sa kanya. Pero dahil madalas na rin siyang napapansin ng ibang babae ay hindi ko na rin po maiwasan noon na magselos. Bukod pa roon ay napapansin ko rin na gustong gusto ni Aris na nakukuha niya ang atensyon ng mga babae sa campus. May pagkakataon pa na pinapatulan niya yung malalanding biro sa kanya. At doon na nga po nagsimula yung problema naming dalawa, Papa Dudut. Nandiyan na si Ron, oh. Kanino kaya yung bulaklak na dala niya? Mukhang may dedication pa. Guys, nandito ba si Michelle? Oo, nandito siya.
Flower delivery for Miss Michelle. Uy! Ayan na, magkakaroon. Babasahin ko yung nakasulat sa card guys. Makinig kayo. Dear Michelle, sana balang araw, mapansin mo rin ako. Only yours, Secret Admirer. Ah! Grabe, kinikilig talaga ako sa boses niya. Ang gwapo niya, no? Sino? Si Ron? Sino pa ba? Girl, may nakikita ka ba na hindi ko nakikita, ha? Ay, pero grabe, kinikilig ako para kay Michelle. Sana lahat may secret admirer, no? Mas gusto mo yung ganon? Eh galawang torpe naman yun. Pa-secret-secret pa. Dapat, pag gusto mo, harapin mo. Huwag kang magtago. Hoy, lalim ng hugot mo, ha? Tsaka bakit parang lungkot na lungkot ka naman dyan? Valentine's pa lang ngayon, pero yung itsura mo pang undas na. Wala, naiinggit lang ako. Si Aris kasi nag-happy Valentine's lang kaninang umaga. Tapos yun na yun. Wala man lang pa flowers at saka chocolates. Hay nako girl, eh buti nga sa'yo may bumabati pa eh. Sa akin wala. Ang aga-aga, pagbubunga nga kagad ng nani ko yung bumungad sa akin. Pero tingnan mo ako, nagpapaka-sad girl ba ako ngayon? Umayos ka nga dyan. Malay mo naman may pa-surprise si Aris sa'yo mamaya. Last subject na nga natin yung susunod eh. Alam naman niya yun. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang paramdam. Kung may plano siya, kanina pa sana may nagdala na ng flowers at dedication dito para sa akin. Malay mo naman, nagtitipid lang yung tao kaya hindi naka-effort. Buti nga sana kung ganun. Pero iba yung nararamdaman ko eh. Parang ang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. Tapos yun nga, hindi na umi-effort gaya ng dati. Di naman kailangan gumastos ng malaki. Baka ayaw lang niya talaga. Hoy, grabe ka naman sa boyfriend mo. Bakit mo naman naiisip yung mga ganyan? Ewan ko ba? Dami kasing umaaligid na babae dun eh. Ang totoo nga niyan, katatapos lang ng away namin. Kahapon lang kami naging okay ulit. Ano naman ang pinag-awayan nyo? Nahuli ko siyang nakikipagtawanan dun sa kaklase niyang babae. Seryoso? Grabe naman pala yung pagkasilosa mo eh. Nakipagtawanan lang, inaway mo na kagad. Bawal na ba yun? Alam ko kasi na may crush yung babaeng yun kay Aris. Ang lagkit kung makatingin. Samantalang alam naman niya na may girlfriend na yung tao. Hayaan mo na. Huwag ka na magpaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Ang mahalaga, loyal sa'yo si Aris. Kapag nahuli mo at may matibay ka ng ebidensya, edi dun ka magwalwal. Shot puno! Joke lang! Ayoko ng ganyang biro, Janice. Di nakakatuwa. Bukod ba dun sa pakikipagtawanan niya sa ibang babae, may iba pa ba siyang ginawa? I mean yung siya na mismo yung nag-text at saka nakipag-chat sa ibang babae. Malay ko, hindi ko naman tinitignan cellphone niya, no? Eh dapat, tingnan mo. Kesa naman nag-overthink ka dyan. Mamaya mali naman pala yung iniisip mo. Hindi kasi tayo pwedeng basta nalang mag-judge ng tao eh. Alam mo rin naman yung instinct ng mga babae, di ba? Gets naman kita dyan. Ang sakin lang kasi, dapat sigurado ka. Alangan namang i-confront mo yung boyfriend mo dahil lang dun sa pakikipagtawanan niya sa ibang babae. Masyado mababaw yun, girl. Grabe ka naman sa mababaw. Oy, wag mo akong artihan ng ganyan ha. Doon lang tayo sa totoo. Buti sana kung nahuli mo na ikipaghalikan mismo yung boyfriend mo eh. Kaso nga, hindi. Tsaka, kahit naman ikaw, pwede ka rin makipagtawanan sa mga kaklase nating lalaki. Oo na. Tama ka. Marami pang pwedeng mangyari ngayong araw, no? Malay mo humabol si Aris. Ewan ko. Pero parang ayoko na rin umasa. Drama talaga nito. Papadudot uso po kasi sa school namin na kapag Valentine's Day ay may flowers and dedication service ang mga student officer. Ang gagawin lang po noon ay lalapitan ng mga gustong magpadala ng flowers at dedication ang booth nila. Pagkatapos po noon ay saka naman pupuntahan ng isang student officer yung classroom ng babae at ibibigay ang flowers at babasahin ng malakas ang message na nakasulat sa card. Hanggang sa natapos po ang Valentine's Day celebration na yon sa school na wala man lang dagdag na effort para sa akin si Aris Papadudot. Pagkatapos nga po ng klase namin ay sinundo niya lamang ako at niyayang kumain sa fast food. Pasimple ko noong ipinaramdam sa kanya
na nagtatampo ako pero deadman niya lamang po yun dahil masyado siyang abala sa mobile games habang kumakain kami. Nang pauwi na kami, saka lang siya nakaramdam na nagtatampo ako. At nung umamin na po ako sa tunay na dahilan ay tinawanan pa niya yon at sinabi na masyadong mababaw yung kinakainis ko sa kanya. Kung gusto ko raw kasi ng pa-flowers sa campus ay sana raw ay sinabi ko na lamang sa kanya dahil gagawin naman daw niya yon. Pero sinabi ko sa kanya na kusa dapat yon na ginagawa at hindi na kailangang sabihin pa. Alam ko naman na sa unang tingin ay medyo mababaw po ang pagtatampo ko kay Aris Papadudut. Ang kaso hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa kanya na epekto lamang din yon ng naipong tampo at insecurities na nararamdaman ko noon sa mga nakalipas na buwan. Pakiramdam ko kasi minsan ay parang mas mag-best friend pa kami kesa magkarelasyon. Lalo na at ang laki talaga ng ipinagbago niya. Kaya naman hindi ko naiwasang isipin noon na baka may iba na siyang nagugustuhan at sa iba na siya nakakaramdam ng excitement na hindi na niya naipapakita sa akin. Uy, Yuri! Tingnan mo oh! Yung boyfriend mo may kausap na babae. Sabi na eh. Lumalandi na naman yung Mia na yan kay Aris. Ah, yan ba yung kinuwento mo last time? Yung kaklase ni Aris na pinagseselosan mo kasi napakalagkit kung makatingin? Oo, yun nga. Nako ha, grabe kung makahawi ng hair. At may patwinkle-twinkle pa yung mga mata ni ate. At yung boyfriend ko naman, parang nag-e-enjoy pa. Sus, hayaan mo na. Normal naman yan sa mga lalaki eh. Mahalaga, wala siyang ginagawang… Aba! May pahampas-hampas pa ngayon kay Aris habang tumatawa! Konti na lang susugurin ko na yan. Uy, teka, kalma. Pigilan mo ang sarili mo. Dito muna tayo. Remember, kakalma tayo hanggat wala pa namang… Anong wala pa? Ayun nga oh, pinapakita pa batok niya sa boyfriend ko. Ay naku girl, sugurin mo na. Sige na, go! Dito lang ako sa likuran mo. Tara, samahan mo ako ron. Namumuro na sa akin yung babae na yan eh. Gusto niya yatang kalbuhin ko siya eh. Ano? Ang kate-kate ha? Baka may buni girl. Bigyan mo ng gamot. Uy, nakita tayo. Tingnan mo oh, ang bilis umalis ni ate girl. Iba rin eh no? Husay lumandi pero duwag naman pala. Aris, Yuri, ikaw pala. gulat na gulat lang. Hindi naman. Kala ko kasi may klase ka pa ng ganitong oras. Vacant namin. Ikaw, di ba dapat may klase ka ngayon? Wala kaming prof eh. Nakita ko kayo ng kaklase mong si Mia. Sweet nyo ha? Kayo? Ano pinagsasabi mo? May pinapakita lang siya sa akin. Tsaka hinaan mo nga boses mo. Gagawa ka pa ng eksena dito. Alam mo kasi pinoprotektahan lang kita. Nasa iisang campus lang tayo. Pwedeng may makakita sa inyo na kakilala natin. Baka isipin pa nila na naglalandian kayo. Sila ba talaga mag-iisip o ikaw? Bakit? Ano ba sa tingin mong ginagawa nyo? Hinaan mo sabi ang boses mo. Nakakahiya oh. Pinagtitinginan na tayo. Ngayon hiyang-hiya ka, pero kanina hindi. Kitang-kita ko nga kayo eh. Kitang-kita na ano? Hoy Aris, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo kung ano yung ginawa mo. Tigilan mo na nga yung pagiging toxic girlfriend mo. Puro ka na lang selos kahit wala naman sa lugar. Walang magsiselos kung hindi ka pumapatol sa panlalandi sa'yo ng babae dito sa campus. Hindi ako nakikipaglandian. Ah talaga? Kaya pala enjoy ka sa atensyon na binibigay sa'yo ng ibang babae. Mas gusto mo ba yung marami kang kalandian? Sabihin mo lang para i-share kita sa… Ayaw mo tumigil? Sige, ituloy mo. Ipahiya mo sarili mo rito. Matapos po ang pag-aaway namin yon ay ilang araw akong hindi kinibo ni Aris. Noon matapos lang ang 1 o 2 araw ay susuyuin na niya ako. Pero sa pagkakataong yon papadudot, hindi na ako pinansin ni Aris. Walang tawag o kahit chat man lang. Doon ko na nga po naramdaman na parang hindi na talaga ako mahal ni Aris at naghihintay na lamang siya ng pagkakataon para maghiwalay kami. Dahil sa stress at sa kakaisip sa sitwasyon naming dalawa, medyo napabayaan ko na rin noon yung pag-aaral ko. Hanggang sa umabot na ng 2 linggo yung hindi pagpansin sa akin ni Aris.
Sa pagkakataong yon ay kinabahan ako. Nahirapan akong makatulog sa gabi. Minsan ay natutokso na akong maunang lumapit sa kanya para makipag-ayos. Pero mas nanaig ang pride ko at yung takot na baka mapahiya lang ako. Inisip ko rin na baka masaktan lamang ako kapag hindi na siya nakipag-ayos sa akin. Kaya mas pinili ko na lang noon na wala akong alam kung ano na ba talaga ang status ng relationship namin, Papa Dudut. Dahil sa stress, madalas na akong malate noon sa klase. Minsan nga yung ma-absent pa ako. Parang pinupunit ang puso ko tuwing nakikita ko si Aris sa campus na parang hindi naman apektado. Kahit matagal-tagal na rin kaming hindi nag-uusap, parang pinaparamdam niya sa akin noon na hindi naman ako kawalan. Kahit na nagpapanggap ako na masaya ako at kontento na akong nakikita si Aris sa campus, bumabagsak pa rin ang luha ko kapag wala na siya sa paningin ko. Doon ko po na-realize na ang hirap pala talaga ng walang closure. Hindi ko alam kung aasa pa ba ako o papalayain na lamang siya. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ng kaibigan kong si Janice. Dinamayan niya ako sa mga panahong sobrang lungkot ko. Siya yung naka-witness ng mga pagpapahirap at pagdadrama ko. Nagulat na nga lang ako nang sabihin niyang kinausap niya si Aris para itanong kung naghiwalay na kami. Naggalit ako sa ginawa niyang yon pero sinabi naman niya na hindi na niya maatim na makita akong nagdurusa habang parang wala lang kay Aris ang lahat. Ang sabi po ni Janice ay mahal pa rin naman daw ako ni Aris. Pero ayaw lang nitong makipagayos dahil sa pagiging selosa ko. Dahil doon ay nabuhayan ako ng loob. Kaya naman matapos po ang 3 linggo ay nag-decide na akong magbaba ng pride. At ako na rin ang nanuyo sa kanya. Sa awa naman po ng Diyos ay nakipagbalikan pa sa akin si Aris. Naging kami po ulit noon. Sobrang saya ko ng mga panahon na yon, pero matapos lang ang ilang buwan ay bumalik na naman ang mga pag-aalinlangan ko. Kinutuban na naman po ako na may iba na si Aris. Pero dahil yung pagiging selosa ko nga ang dahilan kung bakit muntika na siyang makipaghiwalay sa akin, ay sinolo ko na lamang ang kutob ko na yon, Papa Dudut. Yuri, ano na isasagot dito sa number 2 sa assignment natin? Ha? Ano yun? Oh, bakit galit ka? Kaninang lunch ka pa nakabusangot ah. Ano ba problema mo? Wala. Sus, umamin ka na. Si Mia na naman yan no. Ay, oo na. Siya nga. Nakakainis kasi. Nagkasalubong kasi kami sa cafeteria kanina. Tapos inirapan ako. Talaga? Baka naman hindi ikaw yung inirapan. Sure ka ba na ikaw nga? Ay nako. Tumingin talaga siya sa akin kanina. May pa-rolling eyes pa nga eh. Siniguro pa niya na makikita ko yung pag-irap niya sa akin. Tsaka ako lang naman yung malapit sa kanya nung time na yun. Eh di sana inirapan mo rin. Huwag papatalo girl, dapat laging palaban. Yun na nga eh. Doon ako naiinis kasi hindi ako nakaganti. Hay nako, hayaan mo na yon. Ang importante, okay na at nagkabali ka na kay ni Aris, di ba? Oo nga. Pero ewan, parang may something talaga sa kanila ni Mia eh. Bakit? Iba kasi pakiramdam ko. Pakiramdam na ano? Grabe ha, ganyan din naman ang sinabi mo last time pero nakipagbalikan pa rin sa'yo si Aris. Kung may iba na yon, edi sana hindi na siya nakipagbalikan sa'yo. Feeling ko talaga may iba pa siyang gusto eh. Parang hindi lang ako. Paano mo naman nasabi? Baka mamaya nag-a-assume ka na naman dyan tapos pag-aawayan niyo ulit yan. Ewan, basta. May intindihan mo rin ako kapag may boyfriend ka na. Nararamdaman yun ng babae eh. Minsan kasi parang ibang iniisip ni Aris. Pag magkasama kami parang andun siya pero parang di ko siya maramdaman. Wala kasi sa akin yung atensyon niya eh. Talaga? Iba ka naman malungkot o kaya may iniisip lang. Hirap din kaya ng inaaral sa civil engineering. Hindi naman siya mukhang malungkot eh. Mukha nga siyang masaya at hyper paminsan. Pero nararamdaman ko na dahil yun sa ibang bagay eh. At hindi dahil sa akin. Anong masaya? Yung ngiting-ngiti habang magkasama kayo pero hindi naman nakatingin sa'yo? Hirap ipaliwanag. Siguro parang kapag may bagong bili kang sapatos, parang excited ganon. Excited at ganadong mabuhay.
Pero kung ano yung kinaka-excite niya, hindi ko alam. Ang sigurado ko lang, hindi yun dahil sa akin. At feeling mo may kinalaman dun si Mia. Oo, ganun na nga. Siya lang kasi yung naiisip ko na pwedeng maging malapit kay Aris. Bakit hindi mo kumprontahin yung boyfriend mo tungkol dyan? Alam mo naman, di ba? Munti ka na nga kaming mag-away tungkol sa pagsiselos ko eh. Tapos sabi mo, dapat sigurado muna ako. Yung may proof dapat, ganun. Pero mas makakabuti kung pag-uusapan nyo rin yan. Pasimple ka lang magtanong kung sino yung mga nakaka-close niya sa klase nila. Wala namang masama dun, girl. Kasi dapat talaga open kayo sa isa't isa. Salamat ha. Kahit minsan, hirap ka nang intindihin ako pero nandito ka pa rin. Sus, ang drama mo naman. Para yun lang eh. Ikaw lang kasi kakampi ko eh. At ikaw lang din yung nakakaintindi sa akin. At dakilang kontrabida na rin sa mga iniisip mo. Tama ka naman doon. Sinunod ko ang payo ni Jenice Papadudut. Kinausap ko si Aris ng mahinahon at maayos kong sinabi yung mga gumugulo sa isipan ko. Pero sa halip na bigyan niya ng linaw ang mga yon, naging defensive siya at nagalit lamang siya sa akin. Hanggang sa nauwi na naman yon sa isang away. Marami siyang isinumbat sa akin at kesyo praning daw ako, mapanisi, insecure at madrama sa buhay kaya napapagod na siya sa relasyon namin. Sa totoo lang, Papadudut, hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yung mga ganong paratang niya sa akin, lalo pat mula nang magkabalikan kami ay saka ko lang siya ulit kinausap tungkol sa ganong bagay. Hindi na po ako nagulat nang mauwi sa hiwalayan yung pag-aaway naming yon. Sa pagkakataong yon ay tinapos na niya ang lahat sa amin. Lininaw niya na hindi na niya ako gusto. Nang tanungin ko kung meron na bang iba ay medyo natigilan pa siya. At doon ko na nga napatunayan na meron na nga. Hindi ko na po siya inaway noon at matagal ko na rin namang nararamdaman na may taning na ang relasyon namin. Kaya pinabayaan ko na lamang po si Aris. Pinalaya ko na siya at ang sarili ko. Pero matapos ang 3 buwan mula nang maghiwalay kami ni Aris ay natuklasan ko kung sino ang pinalit niya sa akin, Papadudut. Teka, parang si Aris yun ah. At sino naman yung kasama niya? Parang pamilyar ah. Lapitan ko nga. Aris! Sino yung… Jenice? Yuri, anong ginagawa mo dito? Kakain, syempre. Bakit? Bakit magkasama kayo? Lawak nitong restaurant pero nandito kayo sa pinakasulok? Nagtatago ba kayong dalawa? Wala lang. Okay kasi dito sa sulok. Ikaw, sino kasama mo? May nakikita ka bang kasama ko? Pero ikaw, mukhang nag-e-enjoy ka na naman sa kasama mo. Yuri, ganito kasi. Babe, wag na. Wag ka na magpaliwanag. Wala naman dapat itago. Bakit? Ano bang dapat niyong itago? Tinawag mo na ngang babe. Okay, sige. Aaminin ko. Kami na. Girlfriend ko na si Jenice. Proud ka pa talaga ha? Grabe. Ang tagal-tagal kong iniisip kung bakit ka nanlamig sa akin. Yuri, wag mo na ibalik yung nakaraan natin. Hindi na tayo para kumprontahin mo pa kami ni Jenice. 3 buwan na rin mula nung mag-break tayong dalawa. Talaga? Sige, hindi ako mag-e-eskandalo. Pero makikipagkwentuhan ako sa inyo. Uupo ako rito ha. Total hindi naman tayo iba sa isa't isa. Diba, Jenice? Kwento ka naman kung paano kayo nagka-developan. Yuri, Sige na girl, huwag ka nang mahiya. Gusto ko lang naman malaman kung paano nangyari yon. Huwag ka mag-alala, hindi kita ipapahiya rito. Break na kami ni Aris, kaya wala akong karapatan. Perfect para lumantad na kayo, di ba? I'm sorry pero hindi namin sinasadya ni Aris na ma-inlove sa isa't isa. Girl naman, wag na tayong maglokohan. Mukhang bet na bet niyo yung isa't isa eh. Tapos di sinasadya. Malabo yun. Sabihin mo na lang sa akin kung paano nagsimula. Mas nakaka-excite yun. Siguro, matagal mo nang gusto si Aris, no? Tapos ginawa mong tulay yung pakikialam mo sa aming dalawa. Tama ba ako? Yuri, tigilan mo si Jenice. Uulitin ko. Kami na.
kaya wala ka nang magagawa. Wala nang point yung ginagawa mong pang-iinsulto. Huwag ka namang unfair. Paano naman ako naging unfair? Hindi ko naman hinahadlangan yung relasyon yung dalawa. Gusto ko nga kayong suportahan eh. So paano nga naging kayo? Nangyari ba yon nung kinocomfort ako ng girlfriend mo? Mali yung iniisip mo, kaya please, tumigil ka na. Hayaan mo na lang kami ni Janice. Girl, ayaw ni Aris magkwento. Ikaw na lang kaya. Sige na oh. Tatahimik ka lang ba dyan at magpapabebe? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Diba? Ikaw yung pumilit sa akin na kausapin si Aris tungkol sa kutob ko? Yuri, hindi. Sa pagkakaalala ko, si Mia yung pinagbibintangan ko na third party tapos ikaw naman pala. Grabe! May pa-advice ka pa sa akin. Kunwari concerned pero ahas ka. Ano? Masaya ka na ba? Nasa iyo na boyfriend ko? Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ako magpapakakontrabida sa relasyon ninyong dalawa pagkatapos nito. Pero makinig ka, Janice. Iiwan ka rin ng lalaking yan. Hirap kasi sa'yo. Paniwalang-paniwala ka na mahal ka niya eh. Hindi mo ba naisip? Kung nagpaahas yan sa'yo, di rin malabo magpaahas yan sa iba. Tumigil ka na ha. Kung di ka masaya para sa amin, umalis ka na lang. Sa ginawa mong to, sa lahat ng mga sinabi mo, friendship over na tayo. Uy, yan din sana sasabihin ko. Inunahan mo lang ako. Well, salamat na lang sa kaplastikan mo sa akin noon. Kahit papano, napagaan mo naman yung loob ko. Pero alam mo, hindi ako manghihinayang sa friendship natin. Kasi, peke ka. Tama na nga yan. Kung di ka aalis dito, kami na lang yung lilipat ng kakainan. Go! Kayo naman ang mag-adjust. Ginusto nyo yan, di ba? Babe, tara na. Papadudod sa kabila ng pagpapanggap ko na matatag ako ng mga oras na yon, pagkaalis ni na Aris at Janice ay siya ring pagpatak ng mga luha ko. Masakit para sa akin na yung taong inakala kong karamay ko at tanging nakakaintindi sa akin ay siya pa palang tatraydor sa akin. Ni minsan ay hindi ko naisip na posibleng mangyari yon. Aminado ako na nagkamali ako sa taong pinagbintangan ko bilang third party sa amin ni Aris. Ang tagal kong inisip yon pero hindi ko akalain na matagal ko na palang nakakasama yung ahas na sumira sa aming dalawa. Feeling ko tuloy noon ay nasa isang teleserye ako. Batid ko na madalas din naman talaga yung nangyayari sa totoong buhay. Pero hindi ko naman akalain na mangyayari din pala yon sa akin. Dahil alam ko ang email at password ng social media account ni Aris, sinubukan ko yung buksan. Dati kasi hindi ko talaga yon pinapakialamanan bilang respeto sa kanya. Pero dahil sa natuklasan ko at sa mga naiwang katanungan sa isipan ko ay ginawa ko yon kahit alam kong mali. Doon ko po na-realize na matagal na pala nila akong niloloko. Noong araw na kinumpronta ko si Aris tungkol kay Mia, magkausap na pala sila noon at sinabihan pa siya ni Aris na pigilan akong makalapit sa kanya. Habang binabasa ko noon ang convo nila, para bang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko sa pagpapaikot at pananabutahe sa akin ni Janice. Matalino siya sa parting yon. Siya rin yung gumawa ng dahilan para magkahiwalay kami ni Aris. Kaya pala may pagkakataon noon na parang kinakampihan niya si Aris. Kasi yun pala, may namamagitan na sa kanilang dalawa. Sa kabila ng sakit na dinanas ko sa breakup namin ni Aris at sa panloloko nila sa akin ng dati kong best friend, hindi ko akalain na ako pa yung magiging masama sa mata ng ibang tao. Umiyak-iyak pa noon si Jenny sa pagkukwento sa iba na pinapalabas na siya yung biktima. Sa sobrang selosa ko raw kahit wala na kami ni Aris ay nagawa ko siyang ipahiya sa restaurant. Nung una po ay hati ang simpatya ng mga estudyanteng nakakakilala sa amin. Pero nang sulsulan pa yon ni Mia na hate ako, lumalabas pa na war freak ako at praning na ex-girlfriend ni Aris. Nagsinungaling kasi noon si Janice at sinabi niya na naging sila lang ni Aris nung 3 buwan na kaming hiwalay
Kaya hindi naman daw kami noon pinagsabay at walang lokohang naganap. Kahit sobrang nanggigit-git ang kalooban ko, hindi na lamang po ako pumatol, Papa Dudut. Kahit na kung tutuusin ay pwede ko namang gawing patunay ang conversation ni Aris at Janice na na-screenshot ko lahat matapos kong basahin. Pero kilala ko si Janice. Magaling siyang magpaikot ng tao at magpalusot kaya baka mag-backfire lang din sa akin ang lahat. Mahirap pero pinagpasa Diyos ko na lamang po ang lahat. Na-depress po ako noon. Madalas akong tulala at pakiramdam ko ay pagod na ako sa lahat ng bagay. Halos lahat ng subject ko ay muntik nang bumagsak. Nag-stress eating ako hanggang sa tumaba ako. Habang papangit ang itsura ko at palungkot ng palungkot yung takbo ng buhay ko. Sina Aris at Janice naman ay mas naging masaya at mas naging malaya pa dahil sa pananahimik ko noon, Papa Dudut. Uy, aray ko naman! Sorry? Buti hindi natapon tong juice na hawak ko. Nananadya ka eh. Ano ba yon? Di ka pa rin ba nakaka-move on? Ha? Kaya gumaganti ka? Ano? Umayos ka nga, Janice. Kita mong nakapila ako dito eh. Kababayad ko lang at nung tumalikod ako, bigla na lang nandito ka sa may likuran ko. Baka nga ikaw yung bumangga sa akin eh. Huwag mo nga ako igaya sa'yo, excuse me. At bakit ko naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Hindi na rin naman ako interesadong malaman yung dahilan. Kaya kung pwede, tumabi ka na para makadaan ako. Huwag ka nga feeling mabait dyan. Sa ating dalawa, ikaw yung war freak. Pero sa ating dalawa, ikaw yung asal war freak. Sa kwento mo, oo, sobrang sama ako. Pero alam mo naman yung totoo. Kaya please lang, tigilan mo na to. Yung totoo, praning ka talaga. Sa bagay, kung ganyan lang din naman ang itsura ko, mag-overthink talaga ako. Kasi kung tatanungin mo sarili mo kung kapalit-palit ka, aba, oo yung sagot, girl. Hindi naman to mangyayari sa akin kung hindi mo sinabutahe yung relasyon namin ni Aris. Tsaka bakit mo ba ako pinagdidisketahan ha? Natatakot ka ba na baka hindi ka talaga mahal ni Aris? Ano na naman to, Yuri? Pinag-iinitan mo na naman ba si Janice? Ano? Ako pa talaga? Hindi mo nga nakita yung nangyari pero naninisi ka na agad? Pagsabihan mo yung girlfriend mo ha? Bigla na lang kasing sumusulpot sa likuran ko. Tapos nung nabangga ko siya, pinagbibintangan pa ako na sinadya ko. Talagang magsusumbong ka ng harap-harapan? Eh kung buhusan kaya kita ng juice? Aminin mo na lang kasi na sinadya mo yun, Yuri. Hanggang kailan mo ba pag-iinitan girlfriend ko, ha? Huwag nga kayong judgmental. Bakit hindi kayo magtanong-tanong sa mga nakakita? Para matapos na to, tigilan mo na kami ni Janice. Hoy, wala akong ginagawa dyan sa ahas na babaeng yan. Hindi ko nakasalanan kung sinungaling siya at masyadong pa-victim. Yuri naman, halos kalahating taon na tayong hiwalay. Mag-move on ka na. Hala! Anong feeling mo, Aris? Sobrang gwapo mo at hindi ako makaka-move on sa'yo, ganun? Alam mo, bagay nga talaga kayong dalawa. Kung itong babaeng to, pabebeng ahas, ikaw naman, filingherong palaka. For your information lang ha, matagal na akong naka-move on sa'yo. Baka yung fake best friend ko yung hindi pa. Tumahimik ka nga! Kaya ka hiniwala yan eh. Tsaka sino pang magkakamaling ligawan ka? Eh ang pangit na nga ng itsura mo, pumantay pa yung kapangitan ng ugali mo! So ikinaganda mo yung pagiging ahas. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Kunwari ka pang nagmamalasakit sa akin, pero gusto mo lang naman pala magkahiwalay kami ni Aris. Gusto mo ng mga screenshot? Total ungkata na lang din naman ang pass yung gusto mo eh. Walang maniniwala sa'yo! Praning ka! Babe, tara na nga! Huwag na natin sayangin ang oras natin sa babaeng yan. Tama yan! Lumayo-layo ka sa akin kasi nagmumukhang gubat yung paligid ko tuwing umaali-aligid ka. Shoo! Sa halip na makipagsabunutan kay Janice ay pinili ko na lamang na lumayo at umiwas sa kanila ni Aris. Pero kahit gawin ko yon, dinamdam ko rin ng sobra yung panlalait ni Jenny sa akin ng panahon na yon. Gusto ko siya noong sabunutan, sampalin at sabihan din ng mga masasakit na mga salita. Pero masyado na akong pagod para sa mga ganong bagay. Sa paglipas pa ng mga buwan,
mas lalo pa akong tumaba dahil sa stress. Kahit umiiwas ay hindi ko pa rin maiwasan na maging bitter sa relasyon ni Aris at Janice na mas lalo pang tumatag noong katagalan. Mukha sila nga talaga ang bagay sa isa't isa. Naisip ko na nga po noon na mag-drop out na lamang o kaya ay lumipat ng ibang school, pero dahil sa pagmamahal ko sa mga magulang ko ay pilit ko na lamang na nilabanan yung insecurities ko na unti-unting lumalamon sa akin. Hanggang sa dumating na naman yung Valentine season. Kung noon ay excited ako para sa araw na yon, sa pagkakataong yun ay parang gusto ko na lamang maglaho. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko kayang saksihan kung gaano kasaya si Janice sa pa-flowers at dedication ni Aris para sa kanya. Bagay na hindi niya nagawa sa akin noon. Naalala ko pa na yon ang araw na kilig si Jenny sa student officer na si Ron. Pero ang totoo, para kay Aris naman pala talaga ang kilig na yon. Sumagi na rin sa isipan ko na umabsent sa araw na yon. Pero ayoko namang isipin nila na nagpapaka-bitter pa rin ako. Gusto kong ipakita na okay ako kahit hindi. Kaya naman gumawa na lamang ako ng paraan para hindi magmukhang talunan bago ang araw na yon. Valentine service! Mag-send na ng flowers and dedication sa mga forever nyo o gustong maging forever nyo. Valentine service! Excuse me. Pwede ba akong magpa-Valentine service? Oo naman. Flowers and dedication ba? Oo. Anong name ng padadalhan? Yuri. Girlfriend mo? Ha? Hindi. Secret admirer niya ako. Pwede naman na hindi ibigay ang pangalan ng sender, di ba? Oo, pwedeng hindi ilagay pangalan. Pero kailangan ko pa rin yung pangalan mo para sa log and accounting ng student council. Pero huwag kang mag-alala. Walang makakaalam. Confidential lahat. Okay. Anong pangalan mo? Genesis. Genesis? Oo, Genesis. Okay, Genesis. Pairam na lang ako ng ID para makopya ko yung student number and college department mo. Kailangan pa ba nun? Oo, kailangan eh. Naku, hindi ko kasi dala yung ID ko eh. Ha? Paano ka nakapasok kung wala kang ID? Oh, Hala. ID mo yata yung nahulog. Hindi akin yan. Ako napupulot. Teka, ikaw to ah. Sa'yo nga tong ID. Yuri Denise Akin na nga yan. Sandali lang, kokopyahin ko lang naman yung student number at kung anong department ka. Wag na lang. Huwag kang mag-alala. Ako lang naman yung nakakaalam eh. Wag na nga. Akin na yung ID ko. Ay, sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita i-judge eh. Cute mo kaya. Ginawa na rin to ng kaibigan ko dati. Natatawa ako kasi naaalala ko siya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun na tinatawanan kita ah. Akin na nga yung ID ko, please. Ibibigay ko lang to kung sasagutin mo yung tanong ko sa'yo. Ano? Bakit kailangan pa ng kondisyon? Ibigay mo na lang kasi. Sabihin mo muna kung bakit gusto mong bigyan ng flowers at dedication yung sarili mo. Wala ka na ron. Yung ID ko. Alam kong nahihiya ka lang sabihin yung dahilan, pero promise, ako lang yung makakaalam. Tsaka kung gusto mo, ituloy pa rin natin yung flowers at dedication mo. Pero hindi kailangan magpanggap na galing yun sa iba. Eh di lalo lang ako napahiya. Sinabi ko bang sa'yo manggagaling yung flowers at dedication? Anong ibig mong sabihin? Sa akin manggagaling yung flowers at dedication. Ako na rin magdadala sa classroom niyo para… Hindi! Ayoko! Akin na yung ID ko para makaalis na ako. Sige na, please lang. Ay, sige na nga. Eto na. Pero pwede Alis bang… na ako. Salamat. Bye! Papadudot halos sa bunutan ko na noon ang sarili ko dahil sa sobrang kahihiyan na dinanas ko sa harap ng student officer sa school namin na si Ron. Ang padalhan ko po ng flowers at dedication ng sarili ko na siguro ang pinaka nakakahiyang ginawa ko sa tanang buhay ko. Pero ang pinaka malala sa lahat, bago ko pa mapadala yon sa sarili ko ay nabuking na ako. Bagamat hindi naman kami talaga magkakilala, magkikita pa rin kami sa campus
dahil pareho pa rin kaming estudyante doon. Alam ko naman na malamang ay hindi niya ipagkakalat yon dahil hindi naman kami magkakilala at nasa higher year naman siya. Pero yung katunayan na nahuli niya ako sa puntong desperada na ako para sa sarili ko ay parang gusto ko na lamang po na magmukmok sa loob ng kwarto ko at hindi na magpakita sa kahit na kanino. 2 days po akong umabsent noon, Papa Dudut, at sa totoo lang po ay gusto ko nang ituloy-tuloy hanggang sa Valentine's Day. Para maka-absent ay nagpanggap ako na masama ang pakiramdam. Pero nang umabot na yon, ng 3 araw ay nagsabi ako sa nanay ko na hindi pa rin ako papasok ay pinilit na niya akong magpa-check up. At syempre wala namang nakitang sakit ang doktor sa akin. Kaya kinabukasan ay kinailangan ko na ulit na pumasok at ihanda ang sarili ko sa posibilidad na makasalubong si Ron. At kung mamalasin ay posibleng kumalat na sa school yung tangka kong pagpapadala ng flowers para sa sarili ko. Laking pasasalamat ko ng pagpasok ko ay hindi ko nakita kahit anino man lang ni Ron. Pero nung 2nd araw ng pagpasok ko, nakita ko siya at munti ko na siyang makasalubong kung hindi lang ako umiwas. Pakiramdam ko noon ay para akong kriminal na tumatakas sa ginawa kong kasalanan. At ang mas nakakahiya pa, nakita niya ako na nagmamadaling umiwas sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ng mga oras na yon, kaya mas lalo akong nilamon ng matinding kahihiyan. Stress na nga ako noon, nadagdagan pa dahil sa ginawa kong kalokohan. Nagdasal na lamang ako noon at umasa na sa dami ng nagpadala ng flowers at dedication ay hindi na ako natandaan pa ni Ron. Pero nang muli niya akong makita, sigurado na ako na namukhaan niya ako, Papa Dudut. Isa pa po sa mga nakadagdag sa kahiyang ko ng panahong yon ay hindi naman basta-basta lang na estudyante si Ron. Bukod sa student officer siya ay may itsura siya at matalino din. Sa totoo nga ay kilalang kilala siya sa campus namin. At aminado rin ako na naging crush ko siya noong wala na kami ni Aris. Pero dahil malabo naman na mapansin niya ako ay hindi na ako umasa na magiging close kami o magkakausap man lang. Ang nakakatawa pa, Papa Dudut, ay nagkausap nga kami pero sa pinaka nakakahiyang pagkakataon pa. Halos silingin ko na noon na lumubog na lamang ako at lamunin ng lupa tuwing nagtatama ang mga mata naming dalawa. Kaya naman hanggat maaari ay hindi ako noon nagpapakalat-kalat sa campus at naging alerto na rin ako para makaiwas sa kanya. Ang kaso ay hindi talaga naging madali yon, Papa Dudut. Hi! Pwede ba makishare ng table? Ha? Okay lang. Paalis na rin naman ako. Teka, sandali lang. Bakit naman naalis ka kaagad? Mukhang di ka pa tapos sa ginagawa mo eh. May klase pa ako eh. Huwag ka munang umalis. Gusto sana kitang makausap. Kahit 5 minutes lang. Please, upo ka muna. Ron, yung nangyari sa Valentine delivery booth, please ha, huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Ha? Bakit ko naman ipagsasabi yun? Baka kasi nainis ka dun sa ginawa ko. Basta na lang akong umalis matapos kung di ituloy yung plano ko magpadala ng flowers. Naabala pa kita. Dahil lang dun, ipagsasabi ko na. Una sa lahat, pinahahalagahan namin yung privacy ng mga nagpapadala ng flowers at dedication. Pangalawa, wala ako sa posisyon para ipagsabi yun. Kaya pasensya ka na rin ha kung pinilit pa kita na sabihin kung ano yung dahilan kung bakit mo yun ginawa. Narealize ko kasi na labas na dapat ako ron. Salamat ha. Please, atin-atin na lang yun. Huwag mo nang ipagsasabi sa iba ha. Yuri, hindi ko kailangan gawin yun. Ano namang mapapala ako? Actually, yun nga yung dahilan kung bakit gusto kita makausap eh. Bakit? Nahalata ako kasing umiiwas ka sa akin. Gusto ko lang na malaman mo na kung ano man yung ginawa mo, hindi mo dapat ikahiya yun. Okay? Baka kasi iniisip mo pa rin yun hanggang ngayon. Uy, bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako? Naku, kung meron man. Sorry, hindi ko sinasadya. Wala ka namang kasalanan eh. Ako yung gumawa ng sarili kong kahihiyan.
Hindi ko dapat isisi yun kahit kanino. Naiyak lang ako kasi hiyang-hiya ako para sa sarili ko. Napaka-desperada ko na nun. Sorry kung itatanong ko ulit sa'yo to ha. Ayos lang naman kung hindi mo sagutin pero bakit mo ba kasi ginawa yun? Gusto ko kasing maisip ng bagong girlfriend ng ex ko na may nagkakagusto pa rin sa akin kahit ganito na ako. Kahit ganyan ka na? Anong ibig mong sabihin? Ganito. Mataba. Pangit. Napabayaan ko na yung sarili ko mula nung maghiwalay kami ng boyfriend ko. Sino ba may sabi na pangit ka? Ha? Sinabi niya bang pangit ka? Oo. Silang dalawa ng girlfriend niya na best friend ko dati. Okay. Sige, hindi ko na alamin yung buong detalye kasi ayoko malungkot ka pa. Totoo naman yung sinasabi nila eh. Wala naman talagang magkakagusto sa akin kasi ganito na ako. Naniwala ka naman. Ay. Yuri, alam ko na ngayon lang tayo nagkakilala. Pero nararamdaman ko na mabuting tao ka. Paano mo naman nasabi? Hindi ko alam. Basta nung una ka lumapit sa akin nun sa booth, magaan na yung loob ko sa'yo eh. Salamat. May klase ka ba ngayon? Wala na. Nagsinungaling lang ako kanina para umiwas sa'yo. Kung wala ka nang gagawin, gusto sana kitang yayain sa labas ngayon. Magkape muna tayo. Mukhang kailangan mo ng kausap eh. Ha? Sige. Salamat, Ron. Papadudot, dinala po ako ni Ron sa isang coffee shop na medyo malapit sa campus namin. Nung unay nahihiya at naiilang pa ako na makipagkwentuhan sa kanya dahil naging crush ko nga rin siya. Bukod pa roon ay may mangilan-ngilan ding mga estudyante sa campus na kilala siya at napapatingin sa aming dalawa habang nagkakape. Sa tingin pa lang nila ay kitang-kita ko na kung paano nila ako husgahan, lalo na si Ron pa yung kasama ko ng mga oras na yon. Pero dahil nakagagaan naman talaga ng kalooban yung presensya niya, ay bahagyang nawala yung atensyon ko sa mga nakatingin sa amin. Habang tumatagal nga po ay naging komportable na ako kay Ron. Hindi na ako nahiyang magkwento sa kanya. Kahit na nakatitig siya sa akin habang nagsasalita ako na para bang kinakabisado niya yung bawat buka ng labi ko. Doon ko na rin nalaman na marami rin pala kaming pagkakapareho. Pareho kaming mahilig magbasa ng libro. At may ilang libro din na pareho naming paborito. Yung kwentuhan namin tungkol sa heartbreak ko kay Aris ay natabunan ng mga kwento tungkol sa mga libro, musika at kung ano-ano pa. Hindi nga namin namalaya ng oras at inabot na kami ng closing time sa coffee shop. Sa unang pagkakataon mula nang maghiwalay kami ni Aris ay naranasan ko ulit ang kiligin. Pero bago kami maghiwalay ng gabing yon ay may babaeng tumawag sa kanya. Doon bumagsak yung ilusyon ko na may pag-asa ako sa kanya dahil mukhang may girlfriend na siya, Papa Dudut. Kinabukasan ay Valentine's Day na. Sa school namin, inihanda ko na noon ang sarili ko para masaktan dahil sigurado akong magpapadala si Aris ng flowers kay Janice sa klase namin. Pero kahit papaano, nang dahil sa naging pag-uusap namin ni Ron, nang nakaraang gabi medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Pero ang hindi ko po alam, may pasabog din po pala si Janice ng araw na yon. Oh, Yuri! Bakit tahimik ka na naman? Umaasa ka ba ulit na may magpapadala ng flowers at dedication sa'yo ngayon? Ay, wala ka na nga palang boyfriend. Janice, please. Ayoko ng gulo. Ayaw mo ng gulo, pero yung gulo mismo ang lalapit sa'yo hanggat hindi ka tumitigil sa pagiging desperada mo. Ano bang problema mo? Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Akala mo ba, hindi ko alam yung ginawa mo nung nakaraan? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Kabado ka, no? Ano ba kasi? Malalaman mo rin, girl. Pero huwag ka masyadong ma-excite, ha? Oh, nandiyan na pala si Ron. Hey guys, may delivery ako dito sa room nyo.
Bakit parang namumutla ka? May kinatatakutan ka, no? Desperada. Nandito ba si Miss Yuri? Flowers and dedication for Miss Yuri. Iba ka! Ha? Yuck! Best actress yan? Miss Yuri, pwede ka bang pumunta rito sa harapan? Ako? Bakit ako? Kasi pangalan mo yung nakasulat dito eh. Halika na. Go, Yuri! Huwag mo kakalimutang pasalamatan ng sarili mo, ha? Nag-effort ka pa naman na padalhan ng flowers yung sarili mo. At may dedication pa! Janice, please. Pasensya na pero mukhang nagkakamali ka, Miss Janice. Totoo na may nagpadala ng flowers kay Yuri. Pwede bang basahin ko na muna tong message? Sus! Sigurado naman akong gawa-gawa lang niya yan. Nakita ko siya sa Valentine delivery booth nung isang linggo. Pumunta siya doon para magpa-deliver ng flowers. Sino naman yung padadalhan niya? Wala naman siyang boyfriend. Ako yung officer na naka-assign doon nung time na yon. At ako rin yung magpapatunay na hindi siya nagpunta ron para padalhan ng flowers ang sarili niya. Kaya kung pwede lang, basahin ko na muna yung message. Di basahin mo? Pakinggan natin yung kasinungalingan na yan. Dear Yuri, maganda ka kahit sinasabi mong hindi. Hindi ka lang maganda, kundi mabuti rin yung puso mo. Sana balang araw, makita mo rin yung magagandang bagay na nakikita ko sa'yo. Sincerely admiring you, Ron. Sinong Ron naman yan? Galing mag-imbento, ha? Yuri, tong flowers na to, sa akin to galing. Huwag ka nang umalis dyan sa kinauupuan mo. Ako na lalapit sa'yo. Uy, Ron, ano to? Ang totoo, hindi talaga ako yung officer na naka-assign para magdala ng flowers dito sa klase nyo pero kinuha ko to para ako mismo yung personal na mag-abot sa'yo. Hala, seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Bakit naman hindi? Alam ko nahihiya ka ngayon kasi nga nabigla ka sa ginawa kong to pero gusto sana kitang ayain para sa isang date eh. Kapag tinanggap mo tong flowers mula sa akin, ibig sabihin nun, pumapayag ka na i-date kita. Ay, tama ka. Nahihiya talaga ako kasi hindi ko inaasahan na ikaw pa yung magbibigay sa akin ng flowers ngayon. Pero, hindi ko rin hahayaang masayang yung effort mo. Kung ganon, pumapayag ka ng maging kadate ko? Siyempre, sino ba naman ako para tumanggi? Papadudot, yun na nga po ang pinaka-memorable na Valentine's Day sa tanang buhay ko. Hindi ko po yun makakalimutan dahil noong ko lang naranasan. Yung kilig at saya na hindi ko naranasan noong kami pa ni Aris. Sa darating nga po na March 14 ay may double celebration po kami dahil bukod sa birthday celebration ay yun din ang first anniversary namin ni Ron. Sa awa ng Diyos, naging matibay at secure naman ang relasyon naming dalawa. At sana nga po ay magtuloy-tuloy na yung maganda naming samahan. Mahal po namin ang isa't isa at palagi niya ring pinaparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Bukod sa pagiging sweet at maalalahanin ni Ron ay napaka-gentleman pa niya. Kaya naman ramdam na ramdam ko at malinaw sa akin kung ano nga ba talaga ako sa buhay niya. Mula po nung maging kami ni Ron ay mas nag-mature din po ako. Bukod pa roon ay tuluyan na rin akong nakawala sa depression na dinanas ko roon. Nakakakain na po ako ng tama at nakakatulog na ng maayos sa gabi. Gumanda na pong muli ang kalusugan ko, pumayat at nag-glow up na rin ako. Tama nga po siguro yung sinasabi nila na malalaman mo kung nasa tamang tao ka kung natutulungan kanyang mag-grow bilang isang tao. Tinulungan niya rin ako kung paano ako mas mamahalin ang sarili ko. Sina Janice at Aris naman po, papadudot, ay mukhang nagkakalabuan na rin ngayon dahil muli sa issue ng third party. Madalas ko pa rin silang nakikita sa campus at nakakasama ko pa rin sa klase ang dati kong best friend pero hindi na ako naapektuhan pa sa kanila. Doon ko lang masasabi na fully healed na po ako sa sakit na ipinaranas nila sa akin noon. At para po sa lahat ng mga tagapakinig ninyo at mga kabarangay natin, ipagdarasal ko na sana'y lahat kayo ay makaranas din ng happy ending gaya ng nangyari sa akin. At sa lahat naman ng mga iniwan, sinaktan at binaliwala,
ng minahal nila, ay balang araw ay makakatagpo din kayo ng taong magpaparamdam sa inyo na karapat-dapat kayong mahalin at alagaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa iyo at sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories na laging number 1 para sa aming mga solid ninyong tagapakinig. God bless, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yuri. Mga kabarangay, ang kabiguan sa pag-ibig ay parte na ng ating buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro saya at kilig lang ang mararanasan natin sa paglipas ng panahon. Maaari po tayong masaktan, pero yung sakit na ating naranasan din ang magpapatibay sa ating puso at magbibigay ng pag-asa na balang araw ay may taong darating sa buhay natin para tulungan tayo na iangat ang ating mga sarili. Hindi rin mawawala yung mga tao na labis nating pinagkakatiwalaan na sa huli ay siya rin palang magdudulot sa atin ng pinakamasakit na karanasan. Tulad na lamang ng naranasan ng sender nating si Yuri, yung tao na akala niya ay best friend niya at mahal na mahal siya ay peke naman pala. Pero sa huli ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay at kasabay naman noon ay ang pagdating ng taong magmamahal sa kanya nang higit pa sa inaakala niya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.